Sa ating paglakad papunta sa isang bagong Pilipinas, maingat na inilagay ng administrasyon ang mga pundasyon, mga haligi para maging matatag ang ating ekonomiya at ang buhay ng bawat Pilipino. Isang malaking tagumpay ang lumitaw, dumami ang trabaho. Ngayon, 96% na ng ating mga manggagawa ang mayroon ng hanap buhay at ang pagsisikap ay tuloy-tuloy para sa natitirang 4%. Kasabay nito, isang malakas na panawagan ang narinig sa buong mundo, Invest in the Filipino. Isang paanyayang sinuportahan ng mga totoong programa dito sa atin. Tulad ng pagpapautang sa mga maliliit na negosyo na hindi na kailangan ng kolateral. Sa parte ng agrikultura, ang dating pangarap lang na magkaroon ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon ay totoo na. Makikita ito sa daan-daang kadiwa store sa buong bansa, mga tindahan ng gobyerno kung saan direktang makakabili ang mga tao ng mas murang produkto galing sa mga magsasaka. Para lalo pang lumakas ang agrikultura, may malaking programa para sa nyog na ang gusto ay makapagtanim ng 100 milyong puno. Pero may mahigpit na babala, sino mang magtangkang paglaruan ng presyo ng bigas ay haharap sa mabigat na parusa dahil ito ay economic sabotage o sadyang paninira sa ating ekonomiya. Ang puhunan para sa ating kinabukasan, syempre, ay nasa edukasyon. Isang malaking hakbang na ginawa ang pagpapatayo ng 40,000 na bagong silid-aralan at higit 300 na barangay child development centers. Para sigurado na lahat ay makapag-aral ng maganda, nagbigay ang gobyerno ng 60 bilyong pesos na pondo. Para ito sa libreng kolehiyo at technical vocational program o mga kursong pagsasanay para magkatrabaho agad. At ang mga guro hindi sila nakalimutan. Sinusuportahan sila sa pamamagitan ng pamimigay ng mga bagong laptop, mga gamit na katulong nila sa pagtuturo sa mga bata. Pagdating sa kalusugan, malaking ginhawa ang programang Zero Balance Billing. Ibig sabihin, sa mga pampublikong ospital ng DOH, wala ka nang babayaran sa basic na kwarto. Libre na po! Sinigurado rin na bawat bayan sa Pilipinas ay may doktor na mag-aalaga sa mga tao roon, walang pong maiiwan. At ang tulong mula sa PhilHealth, pinalaki ito ng sobra. Halimbawa, ang tulong para sa kidney transplant mula sa dating 600,000 pesos, ngayon ay 2.1 milyong pesos na. Ang para naman sa operasyon sa katarata, mula 16,000 pesos ay 187,000 pesos na ngayon. Sa ilalim ng programang Build Better More, ang pag-unlad ng bansa ay tuloy-tuloy. Isang halimbawa nito ang Bataan-Cavite Interlink Bridge, isang proyekto na malaki ang mababago dahil ang biyahe na dating 5 oras ay magiging 45 minutes na lang. At kasabay ng mga tulay, inaayos din ang internet para sa lahat. Mula sa 4,000 noong 2022, ngayon umaabot na sa 19,000 ang mga lugar na may free wifi sa buong bansa. Sa huli, ipinakita ang halaga ng kapayapaan at responsibilidad. Sa kampanya laban sa iligal na droga, napakalaki ng halagang nasamsam 83 bilyong pesos. Ipinakita rin na may pananagutan sa gobyerno. Sa 677 na naaresto, mahigit 100 dito ay mga opisyal na binoto ng tao at 50 naman ay mga pulis. At para labanan ng korupsyon, may malinaw na prosesong gagawin. Mula sa listahan ng proyekto, pag-aaral, pag-aanunsyo sa publiko, hanggang sa pagsusuri ng gastos at sa huli, ang pagsasampa ng kaso sa mga mapatunayang may sala. Ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang malaking pangarap. Isang pangarap na itinutulak ng isang matibay na paniniwala na ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay at mabuti. Sama-sama nating tahakin ang daan, papunta sa isang tunay na maunlad na kinabukasan. That's all at ito po ang PNY 3D. Salamat po.